Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. At day is Sunday, ano po mga ka-business. At good morning sa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga ka-business natin dyan na minamahal sa ibang bansa. Yun, at good morning and good morning. Magandang tanghali, gabi at umaga sa inyo dyan sa mga kabisnes namin sa ibang bansa, ano po mga kabisnes. At dito po ako ngayon sa sa lugar na kung saan si tatay nakatira, ano po mga kabisnes. Yan, mga paikot po niyan. Ayan po mga kabisnes, paikot. Ito yung puno nung bagyo mga ka-business na kung saan na tumba ng bagyo. Ayan, sa lakas ng hangin at ulan, natumba yung mangga. Dito si Jasper kumukuha ng mga ka-business, mga pangtinda niya sa bayan para makakita siya ng konting pera. Ano po mga business. So dito mga business, may ng ibon. Ayun yung ibon na yung kanyang pugad. Ano po, tinubuan na siya ng baliti. At yung mga talong mga papaya, na dumatay na mga kabisnes. At saka ito naman yung kalamansi ko, marami po siyang bunga. Alam po mga kabisnes. Ayan, marami na rin ako nakukuha dito ng mga bunga mga kabisnes. Ayan, ito naman yung mga talong ni tatay. Yan. Tapos ito yung saging na tinanim natin nung nakaraan mga kabisnes. At saka yun na yung kanyang bunga. Ayun po mga kabisnes. Malaki nga yun. So sa ngayon pa lang po mga kabisnes, hindi ko lang sabihin sa inyo kung ano po ang kalagayan ni tatay. At ayun hindi na po mga kabisnes, balikan ko po mga kabisnes. Kaya nga po mga kabisnes, balik tayo. Hindi ko na po sabihin yung kung ano pong kalagayan ni tatay sa ngayon, ano po mga kabisnes, kung ano po kanyang lagay, kasi maawa lang din po kayo sa kanya mga kabisnes. So makikita nyo po. Kaya dalawang araw po kami na hindi, pangatlong araw po kami mga business na hindi nakapag-upload kasi ayun nga, inuna ko muna si tatay mga business, walang magbabantay sa kanya, kaya wala pong at bawal yung cellphone sa loob, po mga business. Kaya dito lang muna at
update nyo lang po kayo kay tatay dahil sa kanya pong kalagayan. At yun, makikabalita na lang po tayo mga kabisnes kung ano po ang resulta sa kanyang kalagayan. Ano po, at yun nga po, nakasandal siya ngayon at grabe talaga yung kanyang pakiramdam. Medyo talagang masama. Kaya yun po mga kabisnes. Tumahal. Kaya nababahingayin nga po siya mga kabisnes. Oh. Ayan, tatay. Kaya andayan ko mga kabisnes at babalikan ko po kayo. Ayan po mga kabisnes, sila po yung mga nag-aalalay kay tatay. At saan punta mo ngayon? Magmamassage po. Nag-massage ka? Opo. Saan ka nag-massage ngayon? Dito ngayon may service ako dito sa may Congress kasi may lagnat. Kung Kagabi galing ako ng Makati. sa Makati ka. Yan ang trabaho mo ngayon. Puro Puro massage. massage na lang. Dati manicurist ako, ngayon massage na lang. Hindi na kaya. Kumusta naman ang kitaan doon sa massage? Okay lang naman. Okay na naman. Tama-tama lang din naman makakain. Ayun, si tatay medyo tagilid yung lagay kaya pinapabayaan ko lang muna mga pahinga. Ano ba mga business? Kasi balik ko sana sa ospital kaso lang hindi kaya dahil yung sakit niya. Na yun nga, dalawang gabi kami doon sa ospital kaya hindi ako nakapag ayun, at yun ang mga kapapi, mga kabisnes, ingat ka na lang. Sige kuya. Anong mo? Dito dito lang sa may UCC. Sa harap ng UCC. Sige. Bye-bye. Okay, burubantayan na namin dito sa Ayaw, sige. sa tatay. Ano po mga kabisnes, ang kanyang mga alaga. Siguro mga kabisnes, yung lugar na ito maging alaala na siguro sa dalawa kong magulang mga kabisnes. Kasi kung papalari naman po na hindi ko lang masabi kung siguro puro alaala na siguro mangyayari dito sa buhay namin mga kabisnes. At mga kabisnes, balik tayo. At tong lugar natin mga kabisnes, napakaganda. Kaso lang problema nga po ng mga kabisnes. Yun nga po na mga kabisnes, balik tayo. At yun nga po nalulungkot lang ako sa mga kabisnes kasi sa araw-araw na pamumuhay dito sa mundo na kailangan talaga natin mga kabisnes magsikap para ipakita po sa ating mag-anak, mga kababayan na kaya nating bumuhay ng pamilya. Kaso nga lang po mga kabisnes, katulad sa akin na wala namang kakayahan sa pagdating sa mga quality na trabaho. Talagang walang mangyari sa buhay natin bawat ganito na sitwasyon mga kabisnes kasi kailangan talaga natin pagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo para makaano po tayo ng natin kinabukasan. Totoo po yun mga kabisnes na sa akin yung supervision kapag sa ngayon na panahon pag hindi mo ginamit talaga yung sipag, tiyaga at determinasyon mo sa sarili mo, talagang hindi ka kasi kapos sa kaalaman at hindi talaga hindi sapat yung kakayahan na mag-isang trabaho lang po mga kabisnes kasi talagang hindi kaya. Ayun, tulad sa aking mga magulang, namulat kami sa ganitong kalagayan. Tatay ko walang benepisyo, walang isis, walang pag-ibig, yun. Kaya nahirapan po ako mga kabisnes at lalo na sa ngayon na panahon ako lang isang kumikilo sa pagbabantay sa kanya. At yung nanay ko
pumanaw, wala man lang benepisyo. Kaya buti nandiyan po si kuya, si ate kabisnis, mga kapatid Wagwang, at saka kayo mga kabisnis namin minamahal, mga sponsor, subscriber, viewer. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisnis sa pagtulong sa aking nanay na at siyempre dito na naman tayo ngayon sa pagdating sa kalagayan ni tatay po mga kabisnis. Kaya sa akin naman, hindi ko lang inaano din yung kalagayan ni tatay, talagang hindi niya kayang tiisin yung sobrang sakit ng kanyang naramdaman po mga kabisnis. Kasi pagka kumikirot yung kanyang paa, pumupunta dito sa kanyang sikmura. Kaya yun mga kabisnis, ilang araw ko siya na hinanap para ipagamot. Ang sabi niya, pumunta siya sa isang albularyo. Kaya makikita nyo po mga kabisnis yung pinuntahan ko nung nakarang araw na mayroon po akong papakita sa inyo dyan na nakasakay po ako sa tricycle na hinahanap po namin siya. Nakakarating kami doon sa Dulong Bayan sa sa Pampalay, Bulacan, kasi doon siya magpapagamot. Isinama sa ng kanyang palang kaibigan po mga business. Ngayon, pangalawang araw, kahapon nakita ko siya pero hindi ko po siya na-vlog mga kabisnes. Kasi ayaw ko ipapakita yung kanyang kalagayan kasi talagang umiinda siya sa sobrang kirot, sa sobrang Kaya ngayon, ayan, dala ko siya sa center at napainom siya ng gamot. Yun, nakatulong siya, talagang nakaupo lang mo siya at hindi siya makahiga kasi parang malulunod po siya mga kabisnes. Ayun. At yun ang ko sa kanya mga business, na medyo dapat sabihin ko sa kanya na tigilan niya na siguro yung kanyang kung mga ganyang gawain ng mga pag-iinom-inom na yon sa kanyang mga barkada, kasi yan ang nakakapalala sa kanya. Kaso lang talagang hindi niya maiwasan po mga business sa mga taong kung lagi lang po ako na hindi umalis sa tabi niya, sana hindi mangyayari yun. Kaso lang walang magawa dahil siyempre babiyahe po ka mga kabisnis, mga biyahe. Ayun, kung ano pang dapat paraan na kasi hindi na naman po siya yung ng pag binibigyan ng aking anak buhay, tulad yung anak ko sa Dumaguete, hindi ko na po siya nabibigyan ngayon kasi wala naman po wala pang sapat na kasi ilang buwan din po na wala akong naging trabaho, wala naging sahod, tapos nakapag-duty ako, nakapag-sahod naman, kaso lang naigamit din sa karapat-dapat din naman po ang gamitan at nakasolve sa isang problema, dalawa, tatlong problema. Ayun, at pasalamat din ako kahit paano nagkakaroon ng solusyon ng mga problema kung malaki na noon pa. Mga business. Ayun, ang pinaka-dabis pa dito mga kabisnes namin minamahal, na kahit na yun, sa ganitong kalagayan ko na hindi ako nakapunta sa kabisnes house, at ayun, sobrang gusto na rin si kuya, sila natin, laba pa din mga kapatid Wagwang, kasi yun nga, dahil sa trabaho na ito na bibigyan ko ng aking solusyon ng aking problema. Kaso lang yun nga, hindi ako nakakapunta doon sa ilan ni kuya sa business yun. Pero ito po mga kataon na ito mga kabisnes, pupunta ako mamaya para mabisita ko man si kuya doon. Siyempre umalis na po ako doon sa aking trabaho mga kabisnes, kasi yun nga na walang panahon, walang day off din ngayon makaka-day off na po ako. Madalas na po akong papasyal sa kanila ni kuya kahit sa hapon po mga kabisnes. Yun, siguro mamayang hapon, pagkatapos nito na baba sila ni Perly dito, pabantayan ko sila ni tatay, pagbantay ni kay tatay, yun, pupunta po ako sila ni kuya at doon din sa sa aking kapatid relax lang dyan. At kung mayroon ka namang pera na sapat na padala dito, na kung ano man dapat na may tulong mo, ibibigay mo na lang, huwag ka na pumunta. Kasi ayun, mahirapan ka lang kasi kung pamasahin mo, bigay mo na lang tulong dito.
para mapaayos yung ano yung tatay na po mga kabisnes. So, yun, sa tatay ngayon mga kabisnes, yung kanyang ano, nagpapahinga lang po siya ngayon at na ano siya, na pakiramdaman ko rin ang kanyang kalagayan ngayon kung ano talaga ang kanyang ano, kasi yun nga, baka sapat lang ako ng ano, kunting panahon ng mga business pa, papiran ko rin yung kanyang paa. Ano po mga business siya, pasensya na po pa, ano talaga, wala kang kayahan si Kuya Idam Ulang para sa anytime na pagagamutan kay tatay kasi hindi ko po alam kung magkano pong ano, ang ano sa kanya. Kasi wala pong ano wala po siyang pag-PhilHealth At yun na nga, siguro sa coding ko ano po mga business, dali ko siya ulit sa hospital. So yun nga po ng mga kapapi mga business, maraming salamat sa inyong ano, pagsama sa simpleng vlog na to at maraming salamat sa inyong pagtulong at suporta sa Business Official, Papa Dins TV at Mrs. KB Official, siyempre sa mga kapatid kong kagwang ano po, at sa inyong Kuya Gamulag ano po, nagpasalamat po ako ng loob sa inyo. At yun nga ano, sa yan, shoutout po kay Ma'am Jocelyn Torres, Ma'am Kilma Payopay, Sopronia Tensa, yun, shoutout po si Ma'am, ingat po lagi, at Ma'am Marie Rivera, yun, Ma'am Nunez, yun, at sa ano, sa hindi ko pa nababanggit na mga pangalan ng ating mga kabisnes yan na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ano po mga kabisnes, hanggang dito mga kabisnes, sa vlog ito, maraming salamat sa inyong tulong at suporta, no? At never say goodbye, tomorrow is another day. Tirabanat lang po tayo mga kabisnes namin minahal, at ingat po kayo. I love you all po sa inyo lahat, kahit saan po kayo ng panig ng mundo. Sumasama po tayo hanggang dulo mga kabisnes namin minamahal.